Isa sa pinakamodernong mid-range capabilities, missile system ng US Army na kasalukuyang nasa Pilipinas, ipupull out na ng Amerika sa darating na Setyembre ng taong kasalukuyan, kung saan ang makapangyarihang missile na ito ng Amerika ay nagdulot ng samut-saring kontrobersya, hindi lamang dahil sa pag-aalala ng China at Russia, kundi pati na rin sa mga Pilipino na marami ang katanungan patungkol sa mga pangyayaring ito. Isa na rito ang katanungan na kung bakit dinala pa ng US sa Pilipinas ang nasabing isa sa pinakamodernong missile na ito kung wala namang pakinabang laban sa mga Tsino. Lalo na at ipupull out lamang din pala ito. Bukod pa rito ay sinasabing nagiging daan din ito sa labis na pagkabahala ng mga Ruso. Kaya naman dahil dito ay marami ring Pilipino ang nababahala na makalaban din natin ang mga Ruso. At upang maliwanagan ang lahat, ay ating aalamin ang mga pinakaposibleng dahilan ng ginagawang ito ng mga Amerikano upang mas maging solido pa ang ating kaalaman patungkol dito. Ang unang Typhoon missile na nilikha ng mga Amerikano noong 1950s ay isang uri ng Integrated Air Defense System ng US Navy. Gayunpaman dahil sa malaking gastos, mga technical na hamon at pagbabago sa mga estratehiya ng depensa, kalaunan na ikinansilan na lamang ng US Navy ang pagpapatuloy ng proyektong ito. Samantala sa kasalukuyan ng makabagong Typhoon missile system ng US Army ay isang uri ng MRC o Mid-Range Capability Missile System na may kakayahang gumamit ng SM-6 anti-aircraft missiles at Tomahawk land attack missiles na may kakayahang tumira sa layong 240 kilometers o 150 miles hanggang 2,500 kilometers. At dahil nga isa ito sa mga pinaka-advanced na missile system ng Amerika na itinurn over ng Lockheed Martin sa US Army noon lamang December ng 2022 at unang pumasok sa serbisyo noon lamang 2023, ay nababahala ang Russia at China sa kakayahan nito, lalo na at ibinayahe pa ito sa unang pagkakataon sa Indo-Pacific region, partikular na sa Pilipinas. Gayunpaman ayon nga sa ilang Pilipino ay bakit dinala pa ito sa Pilipinas kabilang na ang napakaraming klase ng mga sandata ng US kung wala naman umano itong magagawa para pigilan ang agresyon ng China sa West Philippine Sea. At ang pinakamalinaw na kasagutan sa tanong na ito ay dahil ang mga sandata ng US na ipinadadala sa Pilipinas ay may layuning mapag-aralan ng paggamit nito sa pinaka-epektibong paraan sakaling malagay ang Pilipinas sa peligro. Bukod pa rito ay nagbibigay ito ng mataas na moral para sa ating mga sundalo dahil makatitiyak tayo sa isang ganap na digmaan ay madaling makareresponde ang ating mga kaalyado dahil napag-aralan na nila ang mga tamang lokasyon at tamang paggamit ng mga ito sakaling malalagay ang bansa sa peligro. Kaya't sa pamamagitan nito, tiyak na mapapaisip ang kahit na sino na atakihin ang mainland ng mga Pilipino. Pero dahil nga maraming Pilipino pa rin ang hindi nakauunawa sa mga ginagawang pagsasanay ng US at Pilipinas para sa seguridad ng bansang ito, ay nauuwi lamang sa pambabatikos ang ginagawang effort ng ating gobyerno sa pakikipagtulungan nito sa mga Amerikano. Sa kasalukuyan ay ang mainland ng Pilipinas ang maituturing na isa sa pinaka-imposibleng atakihin ng China dahil bukod sa napakaraming military bases dito ng Amerika, ay nagkalat rin ang military bases nito sa East Asia at mga isla sa Dagat Pasipiko na nagsisilbing suporta sa mga base militar nito sa Asia. Kaya't maging ang dating military base ng Japan noong World War II sa Pelilio Island ay binuhay rin nila at sa pamamagitan nito, gaano man kalaking puwersa ang aatake sa Pilipinas, ay tiyak na magiging napakadali para sa US ang pagdadala ng mga karagdagang puwersa dahil sa dami ng kanilang military bases sa napakaraming isla. Kaya't ang bawat aksyon ng US sa Pilipinas ay pilit na binabaliktad ng China dahil kung mapagtatanto ng lahat ng mga Pilipino na walang magagawa ang China para salakayin ang bansang ito, ay hindi na uubra ang kanilang pananakot sa mga Pilipino na sa kasalukuyan sa sobrang takot ay pinalalayas pa ang mga Amerikano dahil hindi nila nauunawaan ang malaking pakinabang ng presensya nito para igiit ang ating karapatan sa ating teritoryo. Kaya naman ang China at mga pro-China sa bansang ito ay patuloy na minamasama ang presensya ng mga Amerikano at tinatakot ang mga Pilipino na gulo lamang ang dala sa atin ng mga Amerikano nang sa ganun sa sandaling maalis nila ang presensya ng US sa Pilipinas
ay lalong matakot ang mga Pilipino sa posibilidad na malaya na tayong aatakihin ng mga Tsino. Kaya't kung wala ang US ay tiyak mapipilitan ng ating gobyerno na yumuko at halikan ng paa ng komunistang partido, gaya na lamang ng panlabas na polisiya ng dating Pangulo na mas pinili ang panig ng mga Tsino, kaya't wala itong nagawa noon para ipaglaban ang ating teritoryo. At kahit pa ang pagkasira ng bangkang mangingisdang Pilipino noon ay itinuring lamang na aksidente ng dating Pangulo at sinabing barter o palitan lang ng kalakal ang ginagawang pangaagaw ng isda ng mga Tsino sa mga mangingisdang Pilipino. Gayong malinaw naman noon sa video na walang pakundangan lamang umakyat sa bangka ng mga Pilipino ang mga Tsino at kinukuha ang mga huling isda nito habang naiiyak na lang sa galit ang kababayan nating nagpapakahirap magtrabaho. Kaya't dalawang klase lang ang taong hindi nakauunawa sa alyansa ng US at mga Pilipino. Una, ang mga matatalino na nakikinabang sa China, habang ang isa naman ay ang mga utu-utong hindi maunawaan ang kahalagahan ng US sa panahong ito para sa mga Pilipino dahil hindi nila kayang arukin ang mga estratehiyang ginagawa ng magkabilang kampo. Ang US at China sa kasalukuyan ay maituturing ng nahaharap sa isang Cold War kung saan bagamat wala pang aktwal na digmaan sa pagitan nila ay nagpapalakasan na sila ngayon ng impluwensyang pampolitika, pang-ekonomiya at teknolohiya. Kaya't maaari nating sabihin na ang parehong bansa ay ginagamit lamang ang iba para sa pansariling layunin nila. Gayunpaman ang pagpapalakas ng China sa Asya ay humahantong sa pag-aangkin ng napakaraming teritoryo, panghaharas ng kapwa nila Asyano at panggugulo sa pamahalaan na hindi sumusunod sa kanilang gusto. Samantala ang US ay nagpapanatili ng kanilang malakas na impluwensya sa pamamagitan ng pagbibigay ng suporta at seguridad laban sa China dahil para sa US, ang pakikipag-alyansa sa iba ay sapat na para mapanatili ang kanilang malakas na impluwensya, hindi gaya ng China na gumagamit ng mga mapanlinlang na estratehiya upang ipilit sa bawat bansa ang kanilang impluwensya. Maaaring ang ilan ay nadidismaya sa US dahil sa pagpapatuloy ng digmaan ng Ukraine at Russia, kaya't ang ilan ay natatakot na matutulad tayo sa kanila. Gayunpaman ang geographical na lokasyon ng bawat bansa sa mundo ay sadyang magkakaiba, gaya halimbawa ng Ukraine na nakadikit lamang sa pinakamalaking bansa sa mundo na kaaway nila. Kaya't ang kanilang alitan sa hindi tamang pagpapasya ay madali lamang mauuwi sa malawakang gulo. Samantala ang Pilipinas at ang China ay nasa pagitan ng malawak na karagatan kung saan ay napalilibutan pa tayo ng ating mga kaalyado. At kung ikukumpara natin ang pinakamalapit na base militar sa atin ng mga Tsino ay napakalaki ng posibilidad na hindi ito tatagal sa karagatan laban sa Pilipinas kasama ang ating mga kaalyado. Kaya't papaano pa sila susugod sa mismong mainland ng Pilipinas kung sa pagresponde ng US ay maaaring hindi na sila makabalik sa layo ng mainland ng China. Lalo pa at maraming bansa rin ang naghihintay lang na mapalaban sila. Kaya't ang presensya ng US sa Pilipinas ay sapat na upang mapanatag ang lahat na hindi tayo kayang direktang salakayin ng China. At ang pinakaposibleng masamang escalation na mangyayari sa dalawang bansang ito ay ang labanan lamang sa karagatan na maaaring mauwi rin agad sa tigil putukan. Kaya't walang ibang paraan ng China kundi ang magpalawak ng hindi nagpapaputok kahit isang bala. At habang nananatiling marami ang pro-China at mangmang sa usaping ito, ay mananatili lamang magtatagumpay ang pananakot ng mga Tsino.